Ng alas 11 ng umaga ay tuluyan ng lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility itong si severe tropical storm na si Krising. At sa kasalukuyan ay patuloy pa itong lumalayo sa ating bansa. Ito ay nasa 335 kilometers west ng Itbayat, Batanes. At meron itong lakas ng hangin malapit sa mata ng bagyo na 100 kilometers per hour at may gustiness o pabigla-biglang lakas ng hangin na umaabot ng 125 kilometers per hour. Ito ay generally nagmumove pa northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Pero hindi ibig sabihin na palayo na ito sa ating bansa ay wala na itong magiging epekto. Kung mapapansin natin dito sa latest satellite image natin, yung cloud, yung extension ng mga kaulapan nitong si Bagyong Krising ay umaabot pa rin dito sa western part ng Luzon. At bukod dyan sa mga kaulapan na yan, yung southwest monsoon o yung habagat ay nagdadala rin ng mga kaulapan at ito ay nakakaapekto sa malaking bahagi ng southern Luzon at ganoon din sa western Visayas at kasama yung northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at yung Caraga region. Kaninang alas 2 ay nagtaas tayo ng heavy rainfall warning at kaninang alas 3 naman, naranasan natin yung epekto ng mga pag-ulan. Pero ngayong 5 p.m. ay patuloy na nakataas sa yellow yung mga probinsya natin dito sa Zambales, sa Pampanga, Bataan, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas. At iyon po ay isa sa mga example ng mga nire-release natin na heavy rainfall warnings na available sa panahon.gov.ph. Para sa karagdagang impormasyon, kasama yung iba't ibang stations natin sa original offices natin sa Pag-asa, pwede nating bisitahin yung website na yon. At para naman sa ating weather advisory, ito yung mga pag-ulan na may kinalaman sa isang buong araw. Simula ngayon hanggang bukas ng afternoon, 24-hour rainfall amount, inaasahan natin na aabot sa 100 to 200 yung ating mga pag-ulan dito sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, kasama yung Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Dito naman sa naka-yellow, ito yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan na 50 to 100 mm. Again, yung yellow na color, ibig sabihin yan ay posible yung mga localized floodings or yung mga lugar lang o yung tinatawag natin na flash floods. At dito naman sa orange, posible yung multiple na mga pagbaha sa isang city o isang region. Para naman bukas ng hapon hanggang sa Monday ng hapon, nakataas pa rin sa orange itong mga probinsya ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At 50 to 100 naman dito sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite at Batangas. Kasama yung Oriental Mindoro, Romblon, Aklan at Antique. Nakikita natin yung improvement ng weather as compared dun sa forecast natin ngayon hanggang bukas at sa bukas naman hanggang sa Monday. Pero simula Monday ng hapon hanggang sa Tuesday afternoon, ay asahan natin na mas mababawasan pa yung mga pagulan na ating inaasahan. At ito ay mananatili na lang sa 50 to 100 dito sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Again, yung difference po nung heavy rainfall warning, ito ay sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Pero itong weather advisory natin, yung inaasahan natin na ulan sa susunod na 24 hours. Sa ngayon po, ay para sa ating forecast bukas, ito ay associated din doon sa pinakita natin na weather advisory. Ang pinapakita lang nito ay yung mga kaulapan at mga temperatura na kaugnay dito sa Luzon. So, inaasahan natin, bukas ay magiging maulap pa rin sa buong Luzon. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 24 to 28, sa Baguio ay 17 to 20, sa Legazpi naman ay 25 to 29. Dito naman sa Visayas at sa Mindanao, asahan natin na magiging maulap din, except lang dito sa southeastern part ng Mindanao, dito sa Davao region. At agwat ng temperatura dito sa Cebu ay 25 to 30, sa Iloilo ay 24 to 29, at sa Cagayan de Oro ay 25 to 31. Meron pa rin po tayong nakataas na gale warning. Ibig sabihin ay gusto nating paalalahanan yung mga kababayan natin na huwag munang pumalaot. Dahil posible na makaranas tayo ng matataas na alon. At pwedeng umabot ito ng 4.5 meters. Yung 4.5 meters ay sing taas o mas mataas ng bahagya dun sa mga basketball court o ring sa mga court natin sa mga barangay. At specific po yan dito sa probinsya ng Batanes, sa Babuyan Islands, particular na dito sa Dalupiri, Fuga at Calayan Islands, sa northern coast ng Ilocos Norte. Dito yan sa baybayin ng Burgos, Banggi
at Pagudpud. Para sa ating 3-day weather outlook or yung inaasahan natin na magiging panahon sa Monday hanggang sa Wednesday sa mga piling lugar sa ating bansa. Dito sa Metro Manila, sa Baguio City at sa Legazpi ay mananatiling maulap. Mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan pero mas mababawasan as compared sa mga naranasan natin today at kahapon. Para naman sa Visayas, dito sa Metro Cebu, ganun din sa Iloilo City, Tacloban, buong Visayas po ay magiging maulap pa rin. Dala po yan ng hanging habagat. Dito naman sa Mindanao, sa Metro Davao, dahil nasa southeastern part siya ng Mindanao, ay mababawasan yung mga ulan na mararanasan natin. Partly cloudy to cloudy skies, ibig sabihin ay bahagyang maulap. Pero hindi po ibig sabihin yan ay hindi na tayo makakaranas ng mga pagulan. Dahil posible pa rin yung mga thunderstorms. At yun yung maaaring magdala sa atin ng mga pagulan. Dito naman sa Cagayan de Oro at sa Zamboanga City, ay asahan natin na mananatiling maulap ang ating kalangitan. At mataas ang tsansa ng mga pagulan. Bukod po dun sa shinare natin kanina na panahon.gov.ph, pwede rin tayo mag-follow sa Facebook page ng mga Pag-asa regional offices natin. At pwede nating i-scan itong mga QR code para maging updated tayo. Halimbawa, pupunta tayo sa isang lugar at makikita natin dun sa mga issuance nila, heavy rainfall warning, kung uulan ba or magtataas ba tayo ng yellow rainfall doon sa mga lugar na pupuntahan natin. At malalaman din natin kung kasalukuyan ba ay umulan doon sa mga lugar na yon. Ang ating araw ay lulubog mamayang 6:29 p.m. at muling sisikat bukas ng 5:36 ng umaga. Dinagdag din po natin yung high tide dito sa Kamaynilaan. At 5:10 ng umaga ay high tide po. At low tide naman sa 1:52 ng hapon. Nakaka-contribute din po ito, kaya mas mataas yung tendency or chance ng mga pagbaha natin.